Praise. Ayan, tayo po ay magsisimula na po. Magandang hapon po, mga kapatid. Batiin nyo po yung mga katabi nyo. I-greet nyo po sila. Magandang hapon po at welcome po ang bawat isa. Sabihin nyo po sa mga katabi nyo, mahal ka ng Panginoon. Amen, amen. Tayo po ay pinagpala ngayong araw na maka-attend sa gawain ng Diyos. Ating pong ina-acknowledge ang presensya ng bawat isang kapatid na nandito. Maraming salamat po sa Diyos sa mga buhay po ninyo. At i-welcome po natin ang nagbabalik. May bisita ba tayo? Sister Kimberly. Maraming salamat sa pagkakataon na makatalo po siya sa ating gawain. Bago po tayo magsimula, bago po tayo magbatian, I just want to encourage each and every one of us sa salita po ng Panginoon na makikita sa Romans 8:35. Ang sabi po dito, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Sa John 37, hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghelo, ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan sa kasalukuyan o hinaharap, ang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pwede po na ba natin palakpakan ng ating Panginoong Diyos na buhay? Sige po, inanayahan po ang lahat na tumayo, umikot, ipag-pray niyo po yung mga katabi po ninyo, batiin niyo po sila at mag-declare po tayo ng blessing sa bawat isa. Sige po, ipag-pray niyo po. To encourage ang bawat isang kapatiran sa mga kapatid natin na magbibigay ng kanyang patotoo sa mga ginawa ng Diyos sa buhay po nila. Okay po, meron po tayong dalawang kapatid na tatayo sa harapan para po mag-share at mag-encourage po sa bawat isa. Tinatawagan po natin si Kuya Arnold. Nagulat ka ba? Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi mo talaga ako sanay magsalita dito. Parang hindi ako narinig yung boses ko sa mic. Parang hindi ako komportable. Kaya hindi talaga ako maharap sa unahan. Kaso, ayun nga. Parang maramdaman mo na nung sinabihan ako ni... ayun, tinanggap ko nga. Gusto ko lang i-share na kung paano ako napunta dito. Ilang taon na rin ako dito, almost 15 years na ako ang buhay ko dito lang sa Rasargay. Nabutan ko ang buhay dito sa Rasargay, kung paano nagbago, kung paano nagkaroon ng tulay, kung paano nagkaroon ng signal, kung ano nangyari dito sa Rasargay na. Kaso ang buhay ko talaga dati parang puro ano lang, kasayahan. Yung mga kabataan ko dito, mga bisyo. Talaga, pinanganak kasi akong Kristiyano, hindi talaga ako naniniwala sa Kristiyano. Pag naalala ko nga yung mga parang kabastusan
na ginawa namin sa mga Christian. Kasi minsan may mga Christian na pupunta sa bahay namin, parang mag-preach sila. Habang nag-preach sila, kami nag-iinuman lang sa gilid. Kung parang tinatawanan lang namin kung ano. Parang kasi pag sa akin dati, ang isip ko, Christian boy. Walang kasiyahan, bawal mag-inom, bawal mag-enjoy. Eh, nung nagpapasalamat ako sa isang kaibigan, hindi siya nagsawa na pinilit kami dito na pumunta dito sa IRM. Kahit na parang lagi ko na sa siya inaaway na parang hindi ko nga trip talaga pumunta dito eh. Pero nung unang beses na pangalawa, nandang uli, hinahanap-hanap ko na rin. Dati talaga, hindi maayos yung buhay namin, kasama namin kasi lagi kami nag-aaway. Parang pag wala yung Diyos sa buhay nyo, hindi siya ganun kakumpleto. Lagi kayo may problema. Ayun, nagpapasalamat ko nga na nandito ako at nakilala ko ang Diyos para sana malayo pa pero sobrang laki na lang pinagbago ko. Malayo pa pero malayo na. Kaya para sa mga kabataan, maswerte kayo at nakilala niyo ang Panginoon ng bata pa kayo. Kasi sa akin, late ko na siya nakilala. Maraming taon na masayang sa buhay ko. Kaya habang bata kayo, enjoy nyo. Na maaga nyo nakilala ang Panginoon. Yun lang. Sige po, palagpakan po natin ulit ang Panginoon sa buhay ni Kuya Arnold. Grabe. Sige po, si Sister Kimberly po, yung isang tatawagin po natin. Hello po, mapagpalang hapon po sa ating lahat. At una po sa lahat, hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Handa ako, hindi syubo. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula sa mga pagsubok po na naranasan namin way back 2025 up to present po. Pero tunay na napakabuti po ng Panginoon kasi nandiyan po siya nagbibigay sa amin ng kapayapaan, ng peace, ang pagmamahal na patuloy namin nararanasan, nararamdaman mula sa Kanya. Yung banal na Espiritu na lagi po nananahan sa amin ni Jonas bilang mag-asawa po at malayo sa pamilya. Marami pong mga circumstances na hindi po natin maiwasan kahit na tayo po bilang isang Kristyano. Hindi po tayo exempted sa mga ganyang bagay. Pero sa tulong po ng Panginoon, nalalampasan po natin yung mga ganong bagay. I-share ko lang po yung last December po, after yung birthday ko is na-hospital nga po ako, diba? Naoperahan po ako sa gallstone and then yung company ko po is walang insurance na ang akala ko po ay meron. Bali po nag-self-pay po ako sa halagang medyo mataas po. Kung tutuusin po talaga is mataas. Tapos po, para po umikli na lang yung storya, nag-complain po ako sa More para po matulungan nila ako na mabigyan ako ng tulong mula sa kumpanya ko. Pero, yun nga po, dahil po sa, alam ko po na yung naging resulta na yun is kalooban pa rin ng Panginoon na hindi pa ako nabigyan ng tulong mula sa kumpanya ko. And then, mas sinupok pa po ng Panginoon yung faith namin dahil ngayon po is wala na akong trabaho. Terminate po ako ng kumpanya ko, pero doon pa rin po yung peace na nananahan sa amin. Yung pagpo-provide po na tunay na galing sa Panginoon is tunay po pinapakita niya po yung kapangyarihan niya sa amin bilang mag-asawa. So ngayon po, kaya po nakadalaw ko ngayon dito dahil wala pa akong trabaho, pero tunay na napakabuti ng Panginoon kasi sa lahat ng mga nagdaan na linggo, hindi niya po kami pinapabayaan. Wala pa akong nakuha sa sahod, wala po kaming, kakasimara lang din po ni Jonas sa trabaho. Yung financially po namin is bumaba talaga dahil kami po lahat nagbayad. Pero napakabuti ng Panginoon dahil ayun yung pagpaprovide niya, nagkakaroon ako ng mga extra racket ko na hindi niya kami pinapabayaan, na may peace kami na hindi kami mag-aalala kung may pambayad ba kami sa bahay, may pangkain ba kami. Pero yung kabutihan ng Lord is andyan, gagamit at
gagamit siya ng mga tao nasa paligid namin para tulungan kami. At sa mga ganitong sitwasyon is nakakatuwa lang kasi sa ibang tao iisipin ang hirap naman ang sitwasyon niyo, pero sa amin ni Jonas bilang Kristyano, bilang kilala namin ang Panginoon, nagpapasalamat kami dahil nararanasan namin yung mga ganitong pagsubok na mula sa Kanya. Na sa ganitong paraan, glorify pa rin namin yung pangalan niya, yung kabutihan niya, yung kapangyarihan niya, na walang hihigit pa dahil ang ating Diyos ay dakila, makapangyarihan sa lahat. Sabi nga po dun sa 1 Thessalonica 5:16-18, magala kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Lahat po ng meron tayo, nararanasan natin sa buhay is kalooban pa rin po ng Panginoon yung para mas tumibay tayo sa Kanya, mas lumalim yung relationship natin sa Kanya. Kaya nga po yung favorite verse ko, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:10. Dahil alam ko na sa tuwing mahina ako, ang Panginoon ang lakas ko. Yun lang po sa Panginoon ko, mataas po po. Pasensya na po, hindi mo siya. Amen. Totoo po, napakasarap talagang i-claim ng mga promises ni Lord. Sinabi niya doon sa binasa rin natin kanina, walang anumang bagay na pwedeng makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Di ba po? Kahit anong problema man yan. Sabi doon sa ibang translation, neither your fear today or your sorrow tomorrow. Hindi daw yun ang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya po, tayo po ay tumayo at tayo po ay magpatuloy sa ating gawain. Pwede po bang palakpakan pa po natin ng isa pa ang ating Panginoong Diyos? Tayo po ay magpatuloy sa ating pong praise and worship at samahan niyo po ako sa ating mga babasahin sa ating IRM Ministries mission. We exist to glorify God by obeying His great commandments and fulfilling the Great Commission, vision, redemption and transformation of all nations. Read, I worship God, the great I am, Redeemer and Master who values my faithfulness as He expects humility and integrity in all my words and deeds. I belong to a church that exists to love God above all and share His love with others. I belong to a church that nurtures a relationship with God and people. I belong to a church that impacts our community, our country, and the world. I belong to a church that embodies servant leadership. A church rooted in the Word of God, a church united in prayer. A church commissioned to become intentional in your daily lives and making disciples. This is who I am IRM. Ating pong Psalm reading matatagpuan po sa Psalms 57 verse 8 to 12. My heart is steadfast, God, my heart is steadfast. I will sing and chant praise. Awake my soul, awake lyre and harp. I will awake the dawn. I will praise you among the peoples, Lord. I will chant your praise among the nations. For your mercy towers to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Exalt yourself over the heavens. God, may your glory appear above all earth. Tayo po'y manalangin, Panginoong Diyos. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo na ipinaranas sa amin sa natapos na isang linggo, Panginoon. Kami po ngayon ay nagsama-sama, Panginoon. Itinungo mo ang aming mga buhay dito para muling maramdaman, Panginoon, yung greatness mo, yung goodness mo, Panginoon, sa simbahan na ito nang kami po ay sama-sama, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang mga gagawin namin ngayon, Panginoon, ay magsilbing mabangong sambiyo, Panginoon, sa inyong banal na trono, Panginoon. Wala po kaming ibang gino-glorify dito, hindi po ang pangalan ng sino man, Panginoon, kundi ang pangalang Jesus lamang ang aming gino-glorify at itinataas, Panginoon, sa gawain na ito. Hayaan niyo po na ang inyong mga lingkod, Panginoon, ay patuloy mong ibaba, Panginoon, at nang sa ganun kayo ang siyang may taas, Panginoon, sa lahat ng taong gagamitin mo para sa araw na ito. Hayaan niyo, Lord, na ma-enjoy namin ang presensya mo. Hayaan niyo, Panginoon, na ma-enjoy namin ang presensya rin ng bawat isang kapatiran na dinala mo, Panginoon, to celebrate, Panginoon, your goodness and faithfulness sa bawat isa po sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon. Kayo po ang isang papurihan at maluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay papangunahan ni Sister Mimit na tawagan po at ang buong love team sa ating praise and worship.
Amen. Amen. Glory to God. Happy February 1. February 1 and the first Sunday of the month. So, i-welcome natin ang day na ito for the blessings na inihanda ng Panginoon para sa buhay natin. And there is only one way on how we do that. To glorify Jesus Christ. It's only Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Lord.
Should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has fought for me, both now and forever. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good.
po, tayo po ay makakaupo na po at tayo po dadako pa sa ating Word of God. Pwede po tayo lumukod, manalangin saglit. Dakilan, Panginoong Diyos, maraming pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makapagbigay, Panginoon, sa abot ng aming makakaya, Panginoon, ng aming praise and worship, Lord God. Pray, Lord, na ito pong ginawa namin na ito, Panginoon, na magpagbigay ng glory sa inyo, Panginoon. Lord, sa amin pong pagpapakalalim pa sa gawain na ito, Panginoon, sa amin pong Word of God na maririnig ngayon, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, na ito po ay magsilbing binhi, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. At ito po ay hayaan nyo, Panginoon, na bigyan kami ng lakas, Panginoon. Bigyan kami ng katalinuhan, Panginoon, kung paano mabuhay, Panginoon, sa panibagong linong ipagkakalaw mo sa amin, O Diyos. Hayaan niyo po, Panginoon, ng inyong likod, Panginoon, ay gamitin niyo bilang mouthpiece niyo. Naniniwala kami, Panginoon, na bless mo na siya at ang kanyang pamilya, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na ginahin mo na siya, Panginoon, para sa mga sasabihin mo sa amin ngayong araw na ito, Panginoon. Maraming pong salamat sa pagkakataon na ito na makarinig kami ng mga salita mo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, welcome po, Pastor Jonathan. Amen! Yan, sa pumapagpalang hapon sa inyong lahat. Yan, kamusta po ba kayo? Yan, ba, may mga nagbabalik ako mga bagong first to press from Philippines, Yan, kamusta ba yung Yan, so, welcome po sa ating gawain ngayong hapon. Yan. At siyempre, tunay nga na mabuti ang Panginoon. Yan, alam niyo ba na nasa second month of the year na tayo? Grabe, no? Second month of the year na, so February na. Yan. So kasunod ng February ay March, April. Yan. Yan, so mga walang pag-ibig ngayong February, don't worry, mahal kayo ng Panginoon. Mahal din kayo ng IRM Church. Yan, so kami na lang i-date. Yan. So last month po ang pinag-aaralan natin is about Jesus is the Yan. Si Jesus ang ating tinapay ng buhay. Yan. And it was really a powerful message every week. I pray na natandaan niyo po yung mga mga points about yung kahalagahan o ang importante na ang Panginoon ang ating Diyos ay tinapay ng buhay. Yan ang nagbigay buhay sa atin. So this month, we will be talking about the second statement of the Lord Jesus Christ. So first statement is He said that I am the bread of life. And the second one is, I am the light of the world. And you can find that in John chapter 8, verse 12. So, for the full month of February, ito po yung ating pag-aaralan, na ang Panginoong Jesucristo, ang liwanag, ang ilaw. Yan. Hindi yung Meralco, ang Panginoong Jesus, o hindi yung Dewa, o ano ba yung din sa Rasal Kaima? Dewa, hindi yan, kundi ang Panginoon. Yan. So, ngayong hapon, ito po ang pag-aaralan natin. So, we will be talking the first statement of Jesus. And, ang ating pong text ay matatagpuan sa John chapter 8, verse 12. Dalawa po yung ating pag-aaral ngayon. And I titled my message this afternoon, The Light at the End of the Tunnel. Parang narinig nyo na yun, Narinig nyo na ba yan? Liwanag sa dulo ng walang hanggan. Sa dulo ng tunnel. Ano ba tayo ng tunnel? Kuweba or ano? Sinakaintindi ng Tagalog ng tunnel. Lagusan. Yan. And ito po yung ating pag-aaralan sa John chapter 8 verse 12 and John chapter 9 verse 5. Maaari po ba tayo muli ay tumayo at tayo po ay sabay-sabay na bumasa ng salita ng Panginoon? Okay, so unahin po natin John chapter 8 verse 12. Ready, begin. Then Jesus again spoke to them saying, I am the light of the world. The one who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Sa John chapter 9 verse 5, while I am in the world, I am the light of the world. Tayo po'y sumandaling mananangin. Purihin ka, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon, sa iyong salita ngayong hapon na aming pong pag-aaralan. Ang aking pong padalangin dakilang Diyos na ang aming pong puso ay bigyan niyo po ng kauhawan sa iyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng kaisipan na inyong pong binles upang maintindihan po namin ang mga salitang ito, Panginoon.
May your word be a powerful blessing, not only that, but a powerful reminder, a powerful correction sa aming mga buhay, Panginoon. And let it be, Lord, that your word that will be preached today, Panginoon, it will not return to you void and empty, but it will truly bless our hearts. It will truly flourish and grow in our hearts, Panginoon, so that may we give honor and praise to your most holy name. We thank you, Lord. We welcome you in this place. This all we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Maraming po salamat. You may be seated, mga kapatid. Yeah. So, yan po ang ating pag-aaralan ngayong month of February, that Jesus is the light of the world. So, napakaliwanag po ng sinabi ng Panginoon, no? Sa John chapter 8, sinabi niya ang Panginoon, I am the light of the world. Whoever, or the one who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. And he was saying in John chapter 9, verse 5, while I'm here on earth, on the world, I am the light of the world. Nothing else can lead you to the life or can bring you to the better life but Jesus alone. Not in our strength, not in our possession, not in our beauty or whatever it is. Nothing in this world can lead us to the main meaning of life, which is none other than the Lord Jesus Christ Himself. Alam niyo po sa Bible, sa Scripture, yan. Saan ba una nabanggit ang liwanag? Yan. Sino ba nakakaalam? Sa Genesis, siyempre. Yan. Sa Genesis chapter 1, verse 3, God made the light. Sabi ng Lord, let there be light. Yan. Actually, una, in the beginning, Genesis 1:1, God created the heaven and earth. And the earth was full of void and darkness. There was nothing on it. And the Lord said, let there be light. And sa Genesis chapter 1, verse 4, sabi na, and the light, God made the light, and the light was good. Yan, ang ganda, no? So, it was first mentioned, at ang Hebrew word ng light is or. Yan. O-H-R. Or. Let there be or. So, the Lord, yan, yung ganun yung sinabi ng Panginoon. In Genesis chapter 1, verse 4, light was brought into the darkness and was declared by God as good. Light is used in the whole Old Testament to reveal God's presence and glory. Yun sa kung babasahin niyo po yung book of Old Testament, ang main purpose ng light po niyon is to reveal God's glory. Ang sabi dito, to reveal God's presence and His glory. So sa Old Testament, it speaks about God's glory, God's presence. So kung nandun yung liwanag sa mundong madilim, ibig sabihin, andun yung what? Presensya at kalahatian ng Panginoon. So in the whole creation, the Lord's presence and His glory is there. Kasi ang liwanag po, even sa nature, kakasama yan sa paggawa ng mga halaman ng food photosynthesis. To process their own food and to produce oxygen, there should be light. At kung wala yung liwanag, wala rin mabubuhay kasi patay tayo, walang magpuproduce ng oxygen. So that is a wonderful chemistry and talagang yung mindset ng Panginoon, hindi natin mga tatawaran po. He created light, or sabi niya, let there be light, and the light was good. And it speaks about His glory, it speaks about His presence. So, kapag may liwanag, ibig sabihin yan, kasama natin ang Panginoon. Andyan yung presensya ng Panginoon. Di ba, ang sarap maglakad sa daang maliwanag, hindi sa daang matuwid, kundi sa daang maliwanag. Alam niyo po, kahit ang daan ay bako-bako, basta maliwanag, okay lang. Yan. Kasi pag daang matuwid, sa iba po yun, dito. Joke lang. So that's the first impression, or that's the first, o ito yung sinasabi ng Panginoon sa Old Testament. And in the New Testament, mga kapatid, God Himself associated light. God is light as a figuratively speaking, or metaphorical speaking. The light is used to describe God's holiness and purity. So sa the Old Testament, it describes God's presence and His glory. And in the New Testament, it describes God's holiness and purity. At sabi po na sa Romans 13 verse 12, sabi ni Paul, put on the armor of light. And in a spiritual context, mga kapatid, light identify who God is and His glory. So, Old Testament speaks about His presence, His glory. New Testament speaks about God's holiness and purity. Kaya nga po sinabi doon sa John chapter 9 verse 5, while I am in the world,
I am the light of the world. Kasi ang mundong ginagalawan po natin, when the time it falls, when the man disobey God, broken na po ang mundo natin. It fills with corruption, it fills with sin. And people, according to sa Genesis chapter 6, people they're doing what is right in their eyes. We need someone to guide us. Yan. At napakaganda pong mensahe ito. Jesus is the light of the world. And hindi ito sinasabi ni Jesus to para lang i-brag himself, but he truly claims that he is the only source of the true light. Yan. Alam niyo po sa John chapter 8, kung babasahin niyo po yan, it starts with a scenario. A scenario where nahuli ng mga Pharisees and Sadducees ang isang babaeng adulterous woman caught in the act. Yan. Actually, Jesus' routine was, first thing sabi niya, he prepared himself, he go to the temple in the courtyard, and he was starting to preach and teaching people. At itong mga Pharisees and Sadducees na to, the leaders of those times, the religious leaders of those times, they don't like Jesus and they wanted to find fault sa kanya. So parang sineset up nila si Jesus and they bring this woman, adulterous woman, sabi niya, teacher, sabi nila, itong babae na to was caught in the act of doing adultery. What should we do? Una, hindi kumikibo ang Panginoon eh. Kasi the Lord knows what the intention of their heart is. And sabi na sa verse, kung babasahin niyo pa po, they keep on pressing the Lord. They said the Moses' commandment says that we should stone her to death. He deserves to die. At gusto-gusto talaga nilang sabihin ni Jesus, parusahan niyo eh. This is what they wanted to hear from the Lord Jesus. So that they can accuse him. They were saying that in the law, Moses commanded that this kind of act is punishable by death, by stoning to death. These evil people are keep on asking Jesus, so they are so persistent. Alam niyo po, kung babasahin niyo po yung mga sa verse of John chapter 8, there's the word persistent on seeking, on trying to deceive Jesus. Grabe no? Pag ayaw nila sa tao, gusto talaga nilang And then Jesus said, to those who don't have a sin, throw the first stone. May hawak na silang bato eh. At Jesus' command, they've got to stone her to death. And Jesus was silent and they keep on pressing him and persistently asking him, what should we do? And Jesus said, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. And the Lord Jesus Christ also writing on the floor, kung sinong walang kasalanan, siya ang unang bumato. Walang bumato sa kanya. That's the story. And when Jesus raised up, sabi niya, saan na yung mga nag-accuse sa'yo? Sabi niya doon sa adulterous woman. Sabi, wala na po, Panginoon. They left. And neither do I, sabi ni Jesus, I don't condemn you. Go and sin no more. Siguro sa buhay ng babae na yon, his life is so miserable and he is like, he has no other choice. If the law says that she will die, she will die. Because that's the law's command. The law condemns those kind of acts. But people are trying to really force something out of Jesus para magsabi siya ng masama. And Jesus saying, kung sinong walang kasalanan, siya ang unang bumato. Alam niyo po, kung binabasa ko yung story na ito, I was like, Lord, ang grabe ng wisdom niyo, Panginoon. That kapag sumunod ka sa Panginoon sa Kristo, you will never be lost. You will never be ashamed. Kahit maraming kaguluhan sa mundo, kahit ang mundo ay nagsasabing ganito ang tama, but you hold what is truth. You hold the light. And the woman has seen the light that gives her hope and love. And love her just the way she is. A sinful, a sinner. Nobody likes, deserves to die and destruction, but the Lord gave her chance to be born again. And so salamat sa Panginoon. In her darkest moment, in the darkest tunnel ng buhay niya, she has seen the light.
na nagmumula sa Panginoong Kristo. And this is my aim tonight. Tonight. Actually, hindi ko napakita sa inyo yung picture. Yan, sorry naman na carry out ako dun sa aking illustration. And this afternoon, I would like to share to you that there is light at the end of the tunnel. And even in the tunnel itself, hindi mo kayang i-contain yung liwanag ng Panginoon. Hindi lamang at the end of the tunnel, but even on your deepest, darkest moments sa buhay mo, in your heart, there always a light na nagmumula sa Panginoon. So number one, what we could learn from this passage, His light illuminates in our hearts. Ang liwanag ng Panginoon, ano ba yung illuminates? Nagliliwanag o binibigyang liwanag ang ating mga puso. Yan. Ang sabi po sa Matthew chapter 5 verse 16, your light must shine before people in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So unang function ng liwanag is binibigyang liwanag yung madilim nating puso. Yan. Yung mga puso nating puno ng karumihan sa harapan ng Panginoon, when we approach Him, binabago yan yung condition ng puso natin. Yan. Naranasan niyo na po ba yung talagang tunay na umiyak sa Panginoon on how you've seen yourself a sinner, a helpless person before God? Na kapag hinarap ka sa Panginoon, Lord, wala kahit anong buti kong tao, kahit ang dami kong kinontribute sa church, marami akong tinulungan, but yet, if malayo ako sa iyo, ang buhay po natin ay talagang hindi karapat-dapat sa Panginoon. Ang sabi dito sa Matthew chapter 5 verse 16, sabi na, your light must shine before people. Yan ang sabi yung purpose niya, kaya illuminate is for people to see na mayroong changes sa buhay natin. Ang ganda nga ng testimony ni Kuya Arnold kanina, no? The Lord has changed him. Malayo na. Yan. Ganun pa lang po tayo, Kuya Arnold. Lahat po tayo binabago ng Panginoon talaga araw-araw. And kahit na hindi minsan nakikita yan ni Ate Mitch, nakikita namin yan sa'yo. So, yan. So, minsan, yung mga katabi natin, hindi pa na parang wala nang nagbago dyan. Basta sabi niya, palagi pa nga akong inaaway niyan. Yan, minsan, sinasabi ng kumpanya, yung sahod nga niyan, paso, binibigay sa akin lahat. So, ako po, binibigay ko lahat, tapos sahod ko sa asawa ko. Yan, manghihingi ako sa kanyang allowance, paying allowance. So people will see, the light that illuminates our heart, it doesn't stay there. There is development, there is changes. Kung tayo po ay malayo sa Panginoon, hindi tayo palangiti, hindi tayo palabati, para bang galit tayo sa mundo. Pero nung nakilala natin ang Panginoon, we are changed. We become mature. We are more approachable. And we can smile at the storm. Another thing, sabi dito, that for good works. Yan. Kaya po binabago or nagliliwanag ang Panginoon sa buhay natin para gumawa tayo ng mabuti. Hindi gumawa ng masama. Tama ba? Kung tayo po tumanggap sa Panginoon, the product of that, the outcome of that should be good works. Hindi nung tayo po ay naging Kristiyano, para bang lalong sumama itong tao na to. Parang gano'n na to. Hindi gano'n eh. When the Lord illuminates your heart and lightens up your paths, nababago. Yan. Naggumagawa ng mabuti, ng mga tama. Yan. Number 3, sabi dito, for God's glory. Para po sa kalwalhatian ng Panginoon. Hindi yan is to brag, ako, mabuti ako. Alam niyo naman yan, ha? Parang ano pa, post pa sa Facebook yan. Ito, nagbigay ako ng isang latang sardinas dito sa Hindi po ganoon eh. When the Lord speaks to you, when the Lord moves you, it is for God's glory alone. Jesus' light exposes the darkness spot in our hearts and mind. The moment na nagliwanag, alam niyo po, yung buhay natin, binigyan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, ini-expose ito yung ating karumihan. Yeah. The fallen man has a fallen heart. It is so corrupt that darkens his thoughts, his actions and judgments, and even more. Jesus is the only way, is the only person who can illuminate and change the evil heart.
Alam niyo po, nung ako'y bata, kahit po ako'y anak ng pastor, hindi po talaga ako at ease sa simbahan. Actually, galit pa nga ako dun sa mga tao nandun sa simbahan. Why? Because I've seen in a young age the persecution that we have, that they bring to us. Talagang sabi ko, paglaki ko, hindi naman ako lumaki ng todo. Hanggang 5'4" na. So, I was like really, pero when the Lord change your heart, alam niyo po, illuminate ng Panginoon yung buhay mo, babago ka. Yan. Being a servant of the Lord, being on this kind of ministry is not that easy. Sometimes you have to sacrifice a lot, sometimes you will cry, sometimes you have to suffer, pero nothing that most, ang laking basihan ko na lang sa puso ko, mga kapatid, sa may isip ko, I cannot compare my situation, my sacrifices to what Jesus has done for me on the cross. Laging ganun po yung ating basihan. Kasi kung hindi, you will move away. If you forgot what Jesus has done for you, aalis at aalis ka. Kasi you feel that you will not appreciated, you've been neglected, ano po yun. Pero kung i-compare mo yan sa ginawa ng Panginoon sa'yo, you will never feel ashamed or you will never move away. Yan. So that's number 1. Number 2, His light is all powerful. Yan. Ano bang ibig sabihin nito? Ang liwanag nito ay talagang makapangyarihan. Ano po? How that we say that it is powerful? Sabi po sa John, 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light as He Himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Yan. Purihin ang Panginoon sa kanyang biyaya. His light is all powerful. The most, I would say, the greatest challenges or the challenge of human being is sin. Kasalanan. Yan. That's why even from the time na tinuruan ng Panginoon na mag-offer ang mga tao to cover their sins. Kaya nga po sila nag-aalay ng mga goats to cover their sins. Sa Deuteronomy at Leviticus may tinatawag na scapegoat sacrifice. Yan. Ang ginagawa nila doon, kunyari ako nagkasala, ipapatong ko yung kamay ko sa kambing na ito at doon mapupunta yung kamuhian ng Panginoon sa kambing, kawawang kambing. Ang gagawin sa kambing na yan, papakawalan doon sa wilderness at bayaan siyang lapain ng mga wild animals kung mabuhay man siya, it depends. So ganun po. So, sabi dito, His light is all powerful to remove sin. Sabi, we no longer live in darkness because we have seen the light coming from the Lord Jesus Christ. Darkness has no match at all. Hindi kayang pantayan, hindi kayang gupiin ng kadiliman ang liwanag. So all of us in the light, and in the light of His Word, sabi dito, has no power, has no ability, or has nothing in us that can save us or that can free us from the bondage of sin. We can only get that from the Lord Jesus Christ Himself, because He is a powerful Lord. Yan. Ang sabi po dito, yan, it exposes our sinfulness. Yan yung kapangyarihan ng liwanag na nagmumula sa Panginoon. Sabi pa dito, it's unite its people. Yan. Pinagkakaisa niya, the word fellowship here. And number 3, it save His people. It cleanses us. It's washing us through His mercy and love. So, the light from the Lord is all powerful. Number 3, yan. His light shines. Yan. His light shines in our lives. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6, for God who said, light shall shine out of darkness, it is the one who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ Jesus.
So, His light illuminates our hearts. It is a powerful light that saves us, it cleanses us, and His light shines in our lives. Ano ba ibig sabihin nito na nagliliwanag sa ating mga buhay? Ang sabi po dito, His light shine in our lives too. For what? Anong purpose? To reflect His glory. His light shine in our lives too. Proclaim His glory. His light shine in our lives too. Walk for His glory. His light shines in our life too. Serve for His glory. His light shines in our lives too. To give for His glory. Mga kapatid, if we do not have Jesus in our hearts, no amount of goodness, no amount of generosity, no amount of anything that we have can truly glorify the Lord. Manululuhati lang po natin ang Panginoon kapag ang Panginoong Jesucristo ay nasa iyo, nasa puso mo. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul, whatever you do, either you eat or drink, do it for the glory of the Lord. Ang liwanag ng Panginoong na nagliliwanag sa ating mga buhay. His light shines in our lives. Ang gusto ko po itong salita na ito, His light removes the darkness. Ang sabi po ng poster na ito, there will be a day with no more tears, no more pain, and no more fears. This is point number 4. His light removes darkness sa ating mga buhay. Without the light, we will still be in the dark, which is really common naman. Nung kami po ay nagbakasyon nung way back 2 years ago, September, yan, nawala ng kuryente, may bagyo eh. Ang hirap nun po. Daming lamok. Hindi ka makatiis. Yan. 3 araw kang puyat. Yan. Kasi po, paalis na kami nun eh. No? Paalis na kami nun. Pauwi na kami dito. Nagka-brownout. Nasira yung mga power lines. Yan. At ang nakakatuwa pa nun, nung nandun na kami sa airport, naka-check-in na kami. Saan nga pa nagkailaw? Iniingit kami ng mga, yan, may kuryente na, sarap. Sabi ko. Lahat po tayo naka-experience ng ganyang klaseng buhay. Ewan ko lang sa mga bagong generations ngayon. Yan. Naka-experience ka naman ng brownout? So, di ba? Ano bang ginagawa ng pag ano? Nandun lang kayo sa sulok, wala kayong magawa. Di ba? Kami po ay lumaki sa bukid. Yan. Walang kuryente. Yan. Pagkakain ka, gasera lang ang iyong dala. Yan. At minsan, pag walang gasera, pag wala kayong gaas, ano bang sindihan niyo yung mga damit? Kung sindihan. Yan. Yung sa mga nagka-camping, may bonfire. Yan. Ngayon, may mga portable lights na. Wow, sosyal. Ano po? Pero, sabi ng Panginoon dito eh, I am the light of the world. It means He removes the darkness sa ating buhay. The light will keep us out and stay us out, away from the darkness. So, ganun po yun, yung hindi lahat ng part sa mundo may liwanag. Kasi kung saan lang nakaharap yung araw, doon lang may liwanag. Kaya nga umiikot yan eh. Sa kabilang side, madilim. Pero the moment that the light is there is no darkness at all. Yan. Ephesians 5:8 says, sabi dito, Ephesians 5:8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Amen. Dati tayo nasa kadiliman. Yan. Kahit maputi tayo, ang tawag sa atin ng Panginoon, dark ka. Ganun po eh, sabi ng Bible eh, walang amount ng sabon na pwede tayong ano. Yan. Sa harapan ng Panginoon, we are in darkness. Pero dahil sa kanyang biyaya, sa liwanag na nagmumula sa Panginoon, sabi diyan, you are now the light in the Lord. Walk as children of light. Yan. Nakakalungkot ngayon ano po, sa region natin dito ngayon, medyo kaguluhan, may gera. Nakikita ko lagi sa feed ng yung tension sa Iran, alam niyo po yung tension dito. Yan. Pero parang hindi natapos. Last year, sa Gaza, ngayon dito na naman. Alam niyo po, hindi ko naman kahit tinatakot, ano po. Yan. Pero
Ito po talaga yung signs ng end times, ano? Yan, malapit na dumating ang Panginoon. So, kilos-kilos tayo. Yan. Huwag nating hayaan na tayo abutan ng Panginoon na nasa kadiliman. Yan. Pansabay doon, walk as the children of light. Ang pangako ng Panginoon, there will be a time na wala nang iyakan. Hindi ka nang iiyak, hindi ka nang luluha. Wala nang sakit. Yan. Wala nang takot. So the light of the Lord removes darkness, sabi dito. Yan. He removes our fears. Yan. Ang takot natin. Isa yun sa, sabi ko, Lord, ano ba yung gusto mong ituro sa buhay namin? Ano ba yung kinakatakutan talaga na na kailangan namin mapagtagumpayan? Yan. Sinisip ko, Lord, kung ako ay mag-isa nasa isang madilim na sulok, yan, tulala sa isang tabi, hindi pa ba? Ating nakaraan. Ano tayo niya? Pero ang Panginoon, kapag ikaw po ay nasa liwanag, wala kang takot eh. Yan. Inaalis ng Panginoon ang takot. Yan. When we are in the light, sabi doon, He also remove our guilt. Guilt means when we commit mistake, we sin before the Lord. Lord, I deserve to die, kagaya po nung adulterous woman. But God's grace, His light, He removes that. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Go in peace, or go and sin no more. Another thing the Lord removes is He removes our old self. Mayroong transformation. Yan. Although na tumatanda tayo, hindi po yung old self na physical, yung ating old nature. Nakagusto natin gumawa ng mga pagkakamali sa harapan ng Panginoon. Na malayo tayo sa Kanya, pero binabago yan, tinatanggal ng Panginoon yan. Ito pa, He removes our shortcomings, ating mga pagkukulang. Not only that, He removes our sickness. Yan. Ang tinatawag po dito is spiritual sickness. Yan. Nagkakasakit pa rin naman tayo while we are here on earth, yes. Minsan, sakit nga tayo ng ulo sa ating company o sa ating mga friends. Pero the word sickness po na tinutukoy dito is yung spiritual sickness. Spiritual sickness. Our spirit is sick and it's dying. But because of His love and mercy, binubuhay ng Panginoon. He removes our sadness. He removes our tears. And He removes our debts. Yeah. I wish, no? Physical debt to. Natural debt. Kasi, pero hindi eh. Utang natin sa Panginoon yan eh. Yan. It speaks about spiritual debt. Yan. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po, October last year, natapos ko yung aking fine. 10,000 yun. Para kay Lord. Yung 10,000 fine, talagang tinatsaga ko yun. Ano po mga kapatid? At last December naman, natapos na rin yung aming loan sa bangko. Salamat sa Panginoon. Yan. Kaya nakapagpagupit na tayo ng maayos sa Diyos. So, yan. Nakakabili na rin ako ng pantalon. Sabi ko, Lord. Pero sa biyaya po ng Panginoon yun, na-overcome po natin lahat yan. Salamat sa Diyos. And number 5, and lastly, I will close on this. His light will shine forever, bright future ahead. Amen. Kapag ikaw nasa Panginoon, mayroon kang future, hindi yan sa school na kukuha lang basta-basta. Yes, education is wonderful to have a bright future. Pero sabi ko, Lord, ngayon tumatanda na ako. Yung valedictorian nga namin, Lord, saka salutatorian, Lord, parang hindi naman sila naging bright future. Comparing to that, Lord, gracious pa rin tayo, Panginoon. Kasi po nung ako'y high school, talaga makapasa lang, okay na ako noon. Yan. Ang technique, matalinaw. Basta maliwalag yung mata mo. Yan. Okay na, pero sa biyaya po ng Panginoon, ano po? I'm not bragging, but I'm just thankful to what God has done for me. Yan. Actually, yung dalawa ko pong kapatid, valedictorian yun sa school. Pero, well,
Di ba? Nasaan sila ngayon? Nasa bahay namin, call center. Yan. The Lord is like, if you follow Him, and there is, like sabi dito, bright future ahead. Yan. Without Jesus' light, we will have a dark future. Kahit ang taas pa ng pinag-aralan mo, ang dami pang natapos, kung wala ang Panginoon sa puso mo, sa buhay mo, sigurado yan, dark future. At sa Panginoon, ang sabi din sa verse na ito, Revelation chapter 22 verse 5, ang sabi yan, very clear. And there will be no longer be anything night. Wala na daw gabi. Yan. And they will not have need of the light or of a lamp, nor the light of the sun, because the Lord God will illuminate them, and they will reign forever and ever. Amen. Yan. Wala nang matutulog. Di po, sa description na ito, hindi na natin kailangan ng ilaw o ano paman, because sabi doon, the Lord God will illuminate them, and they will reign forever and ever. There is a bright future ahead sa feeling ng Panginoon. No matter what future may bring sa buhay natin dito sa mundo, we will not fear because we have Jesus. Kasama natin ang Panginoon. At ang sabi dito, yan, Jesus will brighten up your future. Sometimes our future is para bang malabo. Yan. Pero kung nasa kapanin ko, maintindihan mo yung purpose mo. Lord, the reason why I'm here sa Rasal Khaimah, the reason why I'm still living here is to bless your name, to praise you, to serve you. Dapat po clear sa yung puso mo yan. Kapag hindi po clear kung bakit ka nandito sa buhay mo, sa mundong ito, malabo ang future. Hindi lamang po tayo nabubuhay sa ating pansarili. Yan. Matthew 4:4 says, we do not live by the bread only, but also by the word of the Lord. So kung tayo nasa Panginoon, mayroong liliwanag yung buhay natin. Yan. Kahit medyo mahirap, may challenges, pero may liwanag sa piling ng Panginoon. Jesus holds our future. Amen. Hawak ng Panginoon ang ating hinahanap. And kapag ang Diyos ang may hawak niyan, rest assured, it is a guaranteed future. Amen. Kapag ang Panginoon ang may hawak ng buhay natin, His light shine in our lives forever, sa buhay natin, sigurado, may liwanag, He holds our future, He guarantees our future. In closing, in recap and summary. So this month, we are talking about I am the light of the world. And recap po sa ating message ngayong hapon is number 1, His light illuminates in our hearts. Number 2, His light is all powerful over sin. Number 3, His light shines for His glory. His light removes the darkness, our shame, our guilt. And number 5, His light will shine forever. He holds our future. Mga kapatid, this is my last point or last message on this particular topic. Sabi na, follow Jesus, our world will never be in darkness. The moment you let Jesus shine brightly in your life, you will see His purpose. You will see clearly. What Jesus did on the adulterous woman, Jesus lighted up and He shines brightly sa buhay ng babaeng ito. And she was transformed. Her life changed. He received hope and love. A new self was being, lumabas sa kanyang buhay na po. Her life was always, after that conversation sa Panginoon, her life will be always in the light of the Lord. Mga kapatid, salamat po sa Panginoon. Our light, not only at the end of the tunnel, but in the tunnel itself. So, ang liwanag ng Panginoon ay hindi lang nandun sa may dulo ng tunnel.
Kung yung talent sa buhay natin is madilim yan, yes, the light of the Lord is still there. Sa biyaya ng Panginoon. Pagiging ng Panginoon sa amin. At ngayong hapon, tayo po ay darako sa ating Lord's Supper. Yan. Invite ko po si Pastor Olan to help us in some elements. Yan. Yan. At si Ate Means po sa bread. Yan. Si Pastor Olan sa juice. Yan. Ate Min, help us sa bread. Yan. Shall we all stand, mga kapatid? And while we do that, let's bow our head in adoration, with a humble heart sa harapan ng Panginoon. And as our brothers and sisters are preparing themselves, kagaya po ng atin pong pinag-aralan last month, Jesus is the bread of life. Hindi po ito yung doctrine ng transubstantiation, no? Na yung actual na tinapay ay laman ng Panginoong Jesucristo. Ang juice is actual na dugo ng Panginoon. It is a symbolization ng kanyang katawan at ang kanyang dugo. Hindi man po tayo karapat dapat tumanggap ng biyayang ito, but God Himself is talagang pinaranas siya sa atin yung pag-ibig na wagas. Yan. Pag-ibig na tunay na dapat sana ay tayo ay mapahama kung dahil po dito ay kanyang ipinaranas sa kanyang tunay na pag-ibig sa atin. Alam niyo po, while they're doing that, let me read some passages of the Bible. It says sa 1 Corinthians chapter 11 starting from verse 20. Sabi doon, therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper. Kasi nung sa time ng Corinthians, parang gusto nila party-party. Pag may Lord's Supper, talagang busog, inuman, gano'n. So, kinokorek sila ni Apostle Pablo. Verse 21 says, for in eating, each one takes his own supper ahead of others, and one is hungry and another is drunk. So, yung isa, ang dami niyang pagkain, yung isa wala. Yung isa ba naman, naglalasing, ano ba? Sabi ni Apostle Pablo sa verse 22, what? Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I do not praise you. So pinagalitan ni Apostol Pablo yung Church of Corinth kasi ang tingin nila sa Lord's Supper is para bang kainan, party, gano'n. Hindi nila naintindihan. And as the verse goes in, or as yung pagpaano ng Panginoon, ng ni Apostol Pablo, sabi niya, for I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night when He was betrayed took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, take, eat, this is my body which is broken before you, or for you. Do this in remembrance of me. And in the same manner He also took the cup after supper, saying, this is the new covenant in my blood. This do as often as you drink in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup in the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. So ngayong hapon, mga kapatid, ang panawagan ng salita ng Panginoon, let us examine ourselves. So as we reflect on this symbol, on this element, the bread symbolizes the blood of Jesus na ibinako doon sa krus ng Kalbaryo, tumanggap ng mga latay upang tumanggap tayo ng kagalingan. Ang kanyang dugo na dumaloy doon sa bundok ng Kalbaryo upang tayo mahugasan sa ating mga kasalanan. We are remembering what He has done doon sa cross ng Kalbaryo. And we will proclaim on what He has done for us.
Sa bow our heads in prayer. Panginoon, salamat po sa hapon na ito, Panginoon. And as we celebrate or remember on what you have done for us on the cross, Lord. Di man po kami karapat-dapat, Panginoon, but you have loved us. You have redeemed us. You have cleansed us from all of our impurities, from all of our sins, Lord. Thank you, Lord Jesus, sa iyong katapatan sa aming buhay. May we truly understand the meaning of this, Panginoon. The blood that pours out for the remission and for the cleansing of ourselves. And your body, Lord, who received beatings, who received wounds, Lord, so that we could receive healing in your name. Maraming pong salamat, Lord. In all we pray in Jesus' name. Amen. Para mahati po, i-atinin natin Pastor Roland. Hawakan nyo lamang po yung mga elements na yan at sabay-sabay po natin kakainin mamaya. Hallelujah. Ano na po ba na? Ang tinabay po na ito sa verse 24 ng 1 Corinthians chapter 11. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kayo. And in the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin. Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka namin dakilan, Diyos, sa iyong ginawang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Yesus. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong dugo, Panginoon, na nabuhos, sa iyong katawang ipinako doon sa krus ng Kalbaryo. Tumanggap kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Tumanggap kami ng kaligtasan, Panginoon. And you have said in your word that to those who receive and believe it, Panginoon, you gave them the right to become children of God. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila po ng aming karumihan, sa kabila po ng aming mga kasalanan, Panginoon, ay inibig ninyo kami. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but will have everlasting life. Salamat po, Panginoon, sa iyong sakripisyo. Salamat po sa iyong pag-ibig. At dahil doon, Panginoon, meron kaming buhay na walang hanggan. We don't deserve this. Ito'y biyaya nyo. Ito po'y pag-ibig nyo sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Lord, that even in our darkest tunnel or moment sa buhay namin, there's a light. The
Turuan niyo kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Lumapit sa iyo. Hindi sa anumang bagay, Panginoon. Tumingin sa iyo, Panginoon. Because only you, God, can lead us to a life that is peaceful, to a life that is bountiful, to a life that is giving honor and glorifying your name. Thank you, Lord, for this wonderful afternoon. Thank you for your word. May we remember this, Lord, and may we walk rightfully. May we walk as children of life sa aming mga buhay. This all we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Maraming po salamat. You may be seated, brothers and sisters. Thank you. Amen. Are we blessed? Amen. Tayo po ngayon ay dadako na po sa ating tithes and offering. Paalala lang po natin, meron na po tayong mga designated na envelopes. So merong puti at saka merong pula. So na-explain na po yan nung nakaraan. Check nyo na lang po yung video. Hindi, yung pula, yung tithes and offering. Then yung, tithes para sa ating mga ikapo. Tapos yung red, yung white po para sa ating mga offering. So, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung isa sa mga naging devotion namin ni Kim. At kahapon lang ata ng isang gabi. Ito po ay natagpuan po namin sa sa Luke 8. Actually, sakto rin kasi may nabanggit si pastor na isang babae, di ba? Yung adulterous po. Ito po ay patungkol din po sa mga kababaihan. Na ito po ang sabi dito, basahin ko na lang po. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. So may 3 babae daw, si Maria, Mary Magdalene, si Joanna, at saka po si Susan. So sabi doon, at marami pang iba. So may binanggit din po na marami pang iba. Sabi doon, sa huli, tinustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ng mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Grabe, no? So yung mga babae na yun at saka yung karamihan pa na nakakita o nakareceive din ng liwanag ni Jesus nung panahon na yon ay nagsilbi siyang kapamaraanan ng Panginoon, no, para ibigay nila yung lahat. Bless sila ng Lord to bless also yung kingdom ni Lord. Ayan po. So ngayon po, sa atin pong pagbibigay, sabi nga po, tayo po ay ibigay natin kung ano yung nararapat po sa Panginoon. So habang tayo po ay nagbibigay, tinatawagan po natin ng Kids Kingdom. Amen. Para po sa special number po. Kuya Bilog.
po sa mga nagturo sa ating mga bulili. Sige po, ipag-pray po natin ang ating mga ika po. I-stretch po natin yung ating makamay sa ating ika po. Dakilang Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, Panginoon. Lord, naniniwala kami na hindi po dahil sa amin kaya kami nakapagbigay, Panginoon. Panginoon, ito ay dahil pa rin sa inyo. Kayong nagkaloob na ito, Panginoon. Instrumento mo lamang kami, Panginoon, para gamitin, Lord God, at na magbigay, Panginoon, para sa kingdom mo dito sa Rasal Kayma, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga trabaho namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga source, Panginoon, sa mga resources, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin para magawa din po namin ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Continue, Lord, to bless, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, na nagbigay, Panginoon, at nawa itong ikaw po na ito, Panginoon, ay makatulong po, Panginoon, sa ikalalago, Panginoon, ng inyong kingdom dito sa Rasal Kayma, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, nabigyan niyo po ng wisdom, Panginoon, ng hawak na ito, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na magamit po ito sa makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyo. Maraming po salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.